Suportado ni MP Michael Midtimbang ang panukalang resetting ng first regular election sa BARMM. Sinagot rin ng mambabatas ang issue sa usapinang deem resigned sa mga appointed officials ng Parliament at Ministry sa rehiyon. Idetalye mo, Jehana Ahmad. Isa si MP Michael Midtimbang sa mga nagtutulak sa resolusyon na palawigin pa ang transition period sa BARM hanggang sa taong 2028. Sa gitna ng isinusulong ng Kamara at Senado na panukalang batas hinggil sa resetting ng first regular election sa BARM, naghayag ng suporta ang mambabatas. Alam mo, sa totoo lang, kami po ang unang nag-file ng resolution sa Parliament na rescheduling yung election. So ang tanong, bakit kami nag-file ng resolution para ma-reschedule yung election sa BARM? Una-una, ang reason namin na i-reschedule yung election sa BARM dahil ang naapektaduan yung batas dahil sa decision ng Supreme Court sa province of Sulu. So kaya nga hingi kami sa Congress at sa Senate na ipagbaliban muna ang eleksyon hanggang hindi maayos yung batas. Then yung decision ng Supreme Court sa Sulu ay hindi pa naman final. So nag-MR na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may balik ang Sulu sa BARM. So ang pananaw ko doon, antayin natin yung para hindi madoble ba. Antayin natin yung final decision ng Supreme Court. Sinagot rin ni MP Midtimbang ang usapin ng deemed resign ang lahat ng mga appointed officials ng Parliament at ministries na naghain ng kanilang COC para sa halalan sa susunod na taon. Well, alam mo yan, Madam, ibigay natin sa wisdom ng Senate, mga honorable senators, especially sa ating mahal na Senate President, Honorable Chis Escudero, pati po sa wisdom ng Congress, lalo na sa ating mahal na Speaker, Martin Romualdez, especially to our beloved President, His Excellency President Bongbong Marcos. So, leave it. Ibigay natin yung wisdom tungkol sa mga holdover or yan. So, ibigay natin sa kanila. Nasa kanila na yun.